Today ay sisilipin natin ang isang resort at meron siyang katabing isang mahiwagang kuweba. Pero makapang na lang yan. Ay, delikado na. Hindi namin masabi kung bungo ba siya o ano, pero iba yung hugis, hindi naman to hugis ba to? Ito ang bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Isang napakatahimik at maunlad na bayan. Sa aming pagtatanong ay may nadiskubre kaming isang beach resort sa isang isla na may nakatagong mahiwagang kuweba. At ito ay ang Labangan Island. Mula Bulalakaw, Oriental Mindoro kung saan pinuntahan natin ang tinatawag nilang Target Island ay nagmotor kami ng halos 2 oras para marating ang San Jose, Occidental Mindoro. Pero sa aming paglalakbay ay hindi ko maiwasan na humanga sa ganda ng kalikasan na aming nadadaanan. Pagdating namin sa San Jose, Occidental Mindoro ay kailangan pa naming sumakay ng isang maliit na bangka para makatawid sa sakayan papunta sa isla. Matagal na kayong ganito, Nay? May ilan taon na kayong ganyan trabaho? Parang mga 8. 8 taon na? Tagal na. 57 na ako. Okay naman. Napahanga ako kay nanay sa aking mga narinig. Kahit matanda na ay hindi pa rin siya tumitigil na maghanap buhay. Hindi naging hadlang sa kanya ang edad para magpatuloy at lumaban sa buhay. Kaya saludo kami sa iyo, nanay. Sana ay pagkalooban ka pa ng Diyos ng malakas na katawan. Salamat kay nanay at sa wakas ay nakatawid na kami ng ilog ng ligtas. So guys, andito na tayo ngayon sa tabing dagat at mula dito, kailangan nating sumakay ng bangka papunta doon sa sinasabi nilang Barangay Labangan, kung saan doon natin makikita ang isang kakaibang bahay na nakatayo din sa ibabaw ng isang bato. So samahan nyo kami dito sa aming journey para makita namin at maipakita namin sa inyo ang isang kakaibang bahay. Dito lang yan, Mindoro. Wala na kaming sinayang na oras at pinuntahan na namin ang bangka na aming sasakyan. Halos 1 oras ang aming lalakbayin sa gitna ng dagat para marating namin ang isla, ayon sa may-ari ng bangka. Sana ay maging maayos ang aming paglalakbay at walang masamang mangyari sa gitna ng karagatan. At dito nagsimula ang aming paglalakbay sa gitna ng karagatan. So guys, kasama natin ngayon si Kuya Jeb Liberdin, kung saan siya ang namamahala dito sa resort na ito. At ang una nating pupuntahan at ituturo niya sa atin ay yung kuweba, kung saan dito nasa loob ng kagubatan. Guys, samahan nyo kami na silipin natin ang isang mahiwagang kuweba dito sa isang magandang resort. Bago namin marating ang kuweba ay kailangan namin dumaan sa masukal na bahagi ng isla. Dahil walang pumupunta dito ay naging masukal na ang mga daanan. At sa aming paglalakad ay nagulat ako sa sinabi ng namamahala ng islang ito. So guys, ayun kay Kuya Jeblin, nagpunta rito yung mga taga-UP. At nung pumasok sila sa kuweba ay meron silang nakitang mga bungo. At nalaman nila na yung bungo ay isang babae. Pero hindi nila na-confirm kung ano man lahi ng bungo na yun. At dahil sa nalaman ko ay lalo akong nagkaroon ng interes na malaman ang history ng kuwebang ito. Grabe. Wow! Guys, magugulat kayo sa kuwebang to. OMG. Look. Grabe.
At sa wakas ay narating din namin itong sinasabi nilang mahiwagang kuweba. Hindi ko alam ang mararamdaman ko dahil sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng ganitong klaseng kuweba. So guys, tara pasukin natin tong kuweba. Sa unang pagkakataon ay papasukin ko ang ganitong klaseng kuweba. Dati yan dyan. Dito po nakita yung bungo. Sa harapan lang pala ng kuweba nakita ang mga bungo ng sinasabing mga sinaunang tao na tumira dito. At sa aming patuloy na pag-iikot ay hindi ko maiwasan na mamangha sa aking mga nakikita. Hukay-hukay nila yan. So guys, tingnan nyo yung pinakataas nito. Talagang hinuluman ng ng panahon. So ito kuya, parang ano na to yung tubig na tawag nilang Stalactite. stalactite. Hinubog talaga ng kalikasan ang ganda ng kuwebang ito. Nakakamangha talaga ang aming mga nakikita. So yan, kuya, may mga butas pa na talagang papasok pa hanggang sa looban. May guiba po yan lang. Kaya lang medyo delikado. Talagang may daan pa talaga. Meron pa yan dito. May mga paniki na. Habang pinapasok na namin ang pinakaloob ng kuweba, unti-unti na namin nakikita ang mga paniki na naninirahan dito. Nalabusan yan din. Ay, ito po. Nalabusan yan din. Papunta din sa kabilang. Ayan, ito. Parang natabunan na lang ng bato. Parang ano lang baga. Nasarahan na siya. So guys, look. Grabe yung formation ng bato at tinitira na rin ng mga paniki, no? Nahihiwagaan ako sa kuwebang ito. Ano kaya ang mga makasaysayang pangyayari na naganap sa lugar na ito? So, pinaniniwalaan po ito, kuya, na... Kahit yung tatay ko nagsasabi na Oo. parang inano yung tinirahan talaga ng mga sinunang tao. Sinaunang tao. Pero may posibilidad kaya na tinirahan din to ng mga nagtagong mga sundalo ng Hapon. Posible kasi yung Idtimons na yun doon na nakasulat to doon ay may tower doon na tinayo ng mga Amerikano baga. Oo. Bandila ng Amerikano. Yung pala sa mapa pala ng mga sundalo ng Amerikano ay yung si Idtimons na yun posibleng nakababa dito. Okay. Kasi may pangalan siya doon 1945 eh. Oo. Kaya 1945 yung taon. nandun So pa rin 1945, taon nyo ng panahon ng ano yun, Hapon ba? gira ng gira ng Hapon. Gera ng Hapon. 1945. Sige, silipin natin. Medyo malamok lang guys, pero okay naman. Nakaukit pa rin doon, nakasulat pa rin yung Nakasulat pa rin doon? yung Idtimons doon sa dulo banda. Oh. So talagang, ibig sabihin, talagang may ebidensya na Nakakagulat ang aming nalaman mula sa nangangalaga ng islang ito. Hindi lang pala ito ordinaryong kuweba dahil posibleng tumira ang mga sinaunang tao at pinagtaguan ng mga sundalong Amerikano ang kuwebang ito. Ito, hinukayan din ng Tagayup eh. ito. Siguro, meron pa rin siguro dito hindi pa nahuhukay ng malalim ang baon. Pero kaya may tanong lang ako, yung sinasabi nilang kayamanan, may posibilidad kaya na nagbaon sila ng kayamanan dito? Sa tingin nyo lang? Posibleng mayroon din, pero palagi ko hindi yaman. Kung mayroon man, ay sundalo yun si Idtimons, baka barel. Hindi natin masabi nga. Sa bagay. Hindi natin Si masabi. Idtimons ay military yun eh. Opo. Wow. Pero kung sa mga sinaunang tao, Guys, ang dami. baka mga plato, Paniki. Oh, maring meron. Wow. Ilang matrix. grabe yung paniki. Ang dami. So, tinira na talaga siya ng paniki, guys. So, itong ilalim kuya, kuya pa rin to? Kuya pa rin yan, kuya pa rin yan. Ito, hinukayan pa rin Ito, malalim pa, oh. Malalo pa yan. Lagulabusan yan. Oh, may butas pa. Kasi mga delikadong guiba na. Ay, delikado na. May paikot pa siya doon, oh. Yun, oh, may daan pa, oh. Kaya lang may delikado. Hindi niya pa napasok yan. Pasukin mo. Itong tambak na to, ito pa duda-duda ito eh. Yung bagay nila nakatambak yan. Oo nga, no? Ito yung kuan pinag-iingat ni Busing sa akin, yung may may magkuan. Quarry, ano? Yung taga-UP nga, pinamamanan niya sa akin eh. Okay. Ganda ng formation, no? Tingnan nyo, guys. Look kung gaano siya kaganda. Talagang, pero ngayon nakakapagtaka ako yan, bakit tuyo na siya, hindi na siya yung tumutulong mga Kasi nung kuan, hindi ganyan yan. Siguro nung natirahan na ng mga sinaunang tao, Oo. siyempre nag-aapo yan. Oo, Ito, tama, oo. Ayun, oh. posibleng Tingnan nyo naman to, guys. Kahit madaming paniki at nangangamba kami na baka may ahas sa aming mga dadaanan, ay sobrang napapahanga ako sa magagandang rock formation dito sa loob ng kuweba. Ito ang mga obra na binuo ng panahon at ng kalikasan. Nakaka-amaze lang talaga, guys, na makakita ng ganito kasi actually talagang bihirang-bihira tayo makakita ng ganitong klase. Ito, meron pa dito isang kuweba, tara puntahan pa natin. Nagpatuloy kami sa aming pag-iikot at sunod naming pinuntahan ang pangalawang kuweba. At nagulat ako dahil sobrang laki ng pangalawang kuwebang ito. So, ang nakakarating pa lang dito is yung mga taga-UP. UP.
So anong sinabi nila kuya yung sa discovery nila dito? Yung bungo lang talagang yan nila. Yun, tsaka pinagsusukat man nila yung bunganga ng kuiba. Ah, gano'n? Napapansin ko lang. Okay. Tapos nagaganyan-ganyan sila. Parang buto, parang inano sila. Hindi yung buto doon. So ito, hanggang gano'ng kalalim pa to kuya? Diyan sumuot yung taga-UP na Amerikano. Wow! Sinutan nila yan? Yan. Yung sagad na yan, ilalim na yan? Ito. Ay, ito! Guys, tingnan nyo. Itong butas. Itong butas na yan, tagos ng playa yan. Yan o yan. Ah! Pero lalim. pagapang na lang yung ano mo. Pagapang na lang. Agapang na lang talaga ang papasok niya. Oo. Pero tatagos yan doon sa may dinanan natin. Oo. Ah, doon? Doon ang tagos niyan. Makikita natin mamaya. Palabas? Ipapakita niyo. So guys, sobrang amazing talaga yung lugar na to. So as of now kuya, itong lugar na to hindi pa napapasama sa historical places ng Pilipinas. Wala pang sinasabi na ano. Wala man, kahit sa tourism man, hindi man na ano ito. Ah, hindi pa. Kasi hindi rin maano ito ni Busing sa tourism gawa na hindi pa rin niya kinukunan ng ano, Sayang. years permit. Ang ganda po, kita nyo naman oh. Nadidevelop ng mga Pwede maging tourist spot to kasi imagine nyo kung gaano kaganda yung lugar. Kasi sa ibang lugar, yung ganitong itsura, ginawa nilang tourist spot pero ito I think possible to na maging tourist attraction ng ano. Tingnan niyo naman yung hugis oh. Hanggang dun sa dulo. Natutunaw lang to talaga. Pero never na siya nagkaroon ng tubig kuya na tumutulo. Nagkapag malakas talagang ulan, yun ang nag-ano yan. Ah, okay. So kung makikita nyo guys, tingnan nyo, kumikintab yung bato, parang may mga Buhay pa siya. kristal. Kumikintab-kintab yung bato. Napakaganda. Habang papalabas na kami ng kuweba ay merong nakitang butas si Kuya Jiblin at nagulat kaming lahat sa laman ng butas na ito. Makita? Meron pa rin butas dyan. Ang lalim no? Ay, lalim na oh. Malalim to. Alam mo. Parang may bungo pa kuya. Ayun o, bungo. Kuya, may bungo. Parang bungo kuya yun, no? Bungo kuya, bungo. Sukit eh. Ano mo, haba yan, lalim. Baka may gold. Kuya, may bungo kuya. Meron yan, bunga. Ayan o. Mari. Ay, buhanan pala. Buhanan. May bungo siya yun, no? Hindi natin madukot. Malalim. Kuya, pasilig mo ako ng camera. So guys, dito, meron tayo na, may bungo sa loob. Tama, bungo? Buto, no? Tsaka yung amoy kuya, iba. Ayun guys, tingnan nyo naman, oh. Hindi namin masabi kung bungo ba siya o ano, pero iba yung hugis. Hindi naman to hugis ba to eh. Ayun, oh, parang bungo, oh. Yung butas, parang butas ng mata. Ay kuya, napakalalim pa ng butas. Hanggang dun pa, oh. Ayun, oh. Sobrang lalim pa kuya, yun, oh. Hanggang dun pa, oh. Tingnan mo naman. May sinkhole na ito dito. Sobrang lalim na kuya. Baka sa ilalim nito meron pang sinkhole. Itong kinatatayo natin ngayon, ibig sabihin yung ilalim, siguro merong daan papuntang ilalim na natabunan na rin siguro dahil na Tagal na sobrang tagal na. Kasi lumalabas na ngayon siya oh. Tayo na sa nag-ano eh. Dati wala yan. Wala man. Ngayon nyo lang napansin na merong butas ganyan. Ngayon ko lang napansin na na merong ganyan niya. May bungo eh. Oo, may gano'n. Para malaman namin ang history ng kuweba at ng islang ito ay minabuti namin na interviewin si Kuya Jiblin at para malaman din namin sino ba talaga ang nagmamay-ari ng islang ito. So kaya yung mga sa tingin nyo, kailan to na-discover sa tingin nyo? Meron kayong idea kung kailan na-discover? Medyo, yung bahay na yan, kubo pa yan eh. Kubo pa. Kubo pa yan, yung bahay na yan, kubo pa ko yan. Eh sa 20 years na ako dito, ito, yan, ganyan na yan eh. Itong lugar na to, sino yung totally yung nagmamay-ari ng lugar? Sa mga apelyedong dita to, dita nung mga panahon na yan, yung dita na yun na ay namatay na. Namatay na yun. Ngayon, nabili ni attorney Attorney Harabata. 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 Pangalan, okay. Attorney Harabata, yung apelyido niya, Harabata. Siguro, mga panahon na yun ay medyo mura pa, di ba? Okay. Kaya, Mga ilang taon na po kaya yun? Ay, sa edad pa lang ako 14 years, nabili na to ni So, ang tagal, ilang taon na kayo nangangalaga nitong lugar na to? Basta nasa 20 years na ako. 20 years na kayo nangangalaga? Nangangalaga. Okay. Sobrang tagal na. Pero pala. 14 years na ito na estimate ko na nabili ni attorney doon sa mga dita. Ang mas unang dita ba? Pero yung may-ari po, bihira na rin pumunta rito. Yung si attorney. Oo, si attorney.
ang bihira na rin, gawa ng medyo may edad na. Pinagkatiwala niyo na lang sa akin yung lahat, yung mga puno na yan. Okay. Tsaka yung mga kuiba na posibleng punta ba yung mga tao na medyo sa salawlay. Pero sa tingin nyo, itong lugar na to, sa pagkakaunawa nyo, ano yung historical na kwento meron ng kuwebang ito? Yung sabi ng tatay ko noon ay patay na rin tatay ko eh. Mhm. Then, 85 nung namatay ang tatay ko eh. Talagang itong kuiba na ito ay tinarhan ng mga sinaunang tao. Sinaunang tao. Sinaunang tao. Parang kumbaga yung mga sa historical na yung mga nakabahag, yung mga walang damit talaga. Yung mga Yung talagang ninuno sinaunang natin. tao baga, yung Okay. mga 500 years sa una. Oh, Yung mga ganyang kumbaga. okay. Kasi yung buto talagang maklaro mo siya na buto na talagang ano siya, yung pudpud na baga. Okay, sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Historical na historical talaga. Kasi nga, itong lugar na to, ito yung mga lugar na tinitirhan ng mga sinuunang tao. Posible ho kasi sa buto eh makikita na. So ngayon, Nandun ang ebidensya sa buto eh. tapos may nakita pa tayo yung mga, Mga parang buto talaga. buto. So, sa tingin niyo po, ano po yung plano pa ng may-ari? Meron pa po bang planong ayusin o pagandahin yung lugar? Meron po ba kayong information sa may-ari kung ano bang plano nila? Gusto naman ni attorney, ang katawan na yung ano, Mahina na talaga siya. medyo ano na siya. Kaya lang ang iniisip niya siguro na mga anak na lang ang bandang huli bagaan. Siya na lang ang magdidevelop sa bandang huli. Okay. Yung mga anak. So guys, itong lugar na to, kuweba pa lang itong napupuntahan natin. Meron ditong bahay po ba yun? O parang nasa ibabaw ng bato, no? Sa ibabaw sa bato and then yung ilalim, kuibo yun. May kuweba din. Kuibo yun. Wow! So guys, tara samahan nyo kami at sasamahan tayo ni Kuya Jeblin na puntahan yung isang bahay. Kakaiba naman to kasi meron siyang kuweba sa ilalim ng bahay. So guys, puntahan natin.